Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. At siyam ang nag-aaral. At siya umiiyak dahil ang kanyang hanap buhay lamang ay kumikita lang siya sa pagmamanikurista ng 200. At siya umiiyak dahil sa kabila noon, dahil ang asawa niya ay nakakulong dahil sa drug. Pero nabubuhay niya yung 10 niyang anak. Kung si Nick Bujisik na walang 2 kamay at paa ay nagkaasawa at nagkaanak. At ang sabi niya, habang may buhay dapat ang tao ay may pag-asa. Kaya ka narito dahil ikaw ay may pag-asa. Amen? Imagine, walang 2 kamay, walang 2 paa. Nasaktan ang kanyang puso nung iwan siya ng unang girlfriend niya. Sipin mo po yun. May girlfriend siya. At yung ikalawang girlfriend niya nagmahal sa kanya ng todo. At nung tanungin siya ng reporter mula sa isang, dahil nasa press con tayo noon, sila Pastor Dexter at Brother Jonathan, isa doon sa tinanong dahil napanood ko. Ang isa sa tinanong ay kung sino yung mga tao na nagpapalakas sa kanya ng pag-asa. At ang sabi niya, yung isang lalaki na katulad niya ay wala ding kamay at paa. Yun ang unang na humamon sa kanya. At ang pangalawa ay ang kanyang magulang at ang kanyang misis. Kaya nga po, kung ating titingnan, meron po tayong kukunan ng magpapalakas ng loob sa atin. Kaya po tayo nagtitipon-tipon para tumibay ang ating pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. God is for us. Nothing can stop us. God is with us. Nothing can stand against us. Laging tandaan po natin, kapag ikaw po'y nanindigang naniniwala, walang demonyong pwedeng humadlang sa iyo. Bakit? Because God is for you. Because God is with you. Ang isa, dahil kailangan po mamaya makalaya ka sa spirit of limitation. Nais kong tayo po ay magtagumpay dun sa spirit of limitation at dun sa wandering thoughts. Dahil pag minsan po tayo ay nakatingin sa relos. At pag minsan po tayo ay nag-aalala sa ating mga bayarin. At pagdating ng pagsamba, naglalakbay ang ating diwa sa ating problema. Kailangan pong magtagumpay tayo doon sapagkat kung naririto tayo para sumamba sa Diyos, kailangan buong buhay natin, buong isipan ay nakatuon sa Diyos. Kahit po ako, pag minsan ay naglalakbay ang diwa ko, pero bumabalik po agad ako para isentro ang aking isipan ay sa Diyos. At kailangan pong nakasentro ang lahat-lahat ay sa Diyos. Amen? Alam ko po na kaya ka narito dahil ikaw ay may malaking pag-asa sa Diyos. At kapag iyo pong naunawaan ang kanyang kalooban sa lahat ng nangyayari sa iyo, magkakaroon ka ng kapanatagan, magkakaroon ka ng kapayapaan. Hindi ako babae, di ako. Pero mga babae, pag nagdalang tao, pag medyo mabigat na ang inyong dinadalang anak sa sinapupunan, nangangarap kayo na dumating na yung araw ng pagsisilang. Tama po ba? So hirap na hirap kayong maglakad sapagkat mabigat at
lalo na pag nawala na yung panubigan, medyo kayo po ay alala na. Ganon din po ang pangarap. Ang pangarap ay gusto mo nang isilang. Pero laging tandaan po natin, katulad ng babaeng nagdadalang tao, ang pangarap po ay parang pagdadalang tao na nagmimithi tayo na ito ay mailuwal na. Pero may takdang oras ang panganganak, at least 9 months, at may takda ding pagluluwal na pangarap. Kung ano ang uri at laki ng pangarap, ganun po kahaba ang maaaring panahon na ating hintayin. Pero sa paghihintay, laging tandaan mo po, huwag mong kalilimutan ang iyong pangarap. At dun sa iyong paghihintay sa iyong pangarap, maraming sangasangang mga pagpapalang dumarating sa iyo. Amen po ba? Kaya kung mapapansin mo, hindi pa nga nangyayari yung malaking pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos. Pero ang dami ng mga hindi mo inisip na mga bagay na nasa iyo na. Mga taong hindi mo kilalang iniugnay na sa iyo ng Diyos. Bakit? Dahil ikay nagpatuloy na matibay dun sa pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos. Dahil kung malalaman natin ang kalooban ng Diyos, hindi na siya sa Diyos. Dahil mas matalino tayo sa Kanya. Ang kalooban ng Diyos ay bawat araw nagbibigay siya ng katiting tungkol doon sa Kanyang kalooban sa iyo at sa akin. Kaya ang dinidevelop sa atin ay yung tinatawag na pagkapit ng hustuhan sa Kanya. Sapagkat ang panahong mapanganib ay pag ikay mayaman na. Tingnan mo ang iyong katabi. Sapagkat sa panahon ng kayamanan, marami ang nakakalimot sa Diyos. Kaya kailangan ikay maalam na maalam sa Diyos para pagyaman mo, hindi ka hihiwalay sa Diyos. Amen? Kaya kailangan na matanggap natin araw at gabi ay yung tinatawag na patience and endurance. Sapagkat wala po tayong katalo-talo. Kapag ikay matiisin at mapagbata, alam mo, walang magiging imposible sa iyo. Kaya ka narito, alam mo, marami tayong idadalangin. Napakarami po nating ipapanalangin. Nakilala mo at alam mo ang mga humahadlang sa iyo. Amen? Dahil talagang ikaw ay kandidato sa pag-unlad, ikay kandidato sa paggaling, kandidato ka. You are a candidate for everything good. Amen? Dahil ang Diyos natin napakabuti. Nakukuha niyo? Kaya paglimot mo na ang iyong problema, saka dadaloy ang solusyon doon sa problema. Pero hanggat pinoproblema mo ang problema, hindi mo maririnig ang sinasabi ng Diyos. Ulitin ko, pag pinoproblema mo ang iyong problema, hindi mo maririnig ang sinasabi ng Diyos. Ulitin kong muli, pag pinoproblema mo ang iyong problema, hindi mo maririnig ang Diyos. Pakinggan mo ang Diyos at malulutas ang iyong mga problema. Oh, we love you, Lord. We honor you, Lord. Dalawa lang ang desire ng Diyos. That He desired that His fame will be spread all over the universe. Yan po yung unang kanyang hangarin. It's not our desire, but His desire. Attend to the fulfillment of His desire, and He will be the one to take charge of the fulfillment of your desire. Amen? Ulitin ko muli. Ang dapat nating pagka-abalahan ay ang hangarin ng Diyos. At siyang bahala doon sa ating mga hangarin. At ano ang hangarin ng Diyos? Na ang kanyang katanyagan ay kumalat sa buong sangsinuko. Another thing na desire ng Diyos, na makamit niya ang karangalan para sa Kanya. Kaya't, ibigay natin yung kanyang karangalang ibig. At sabihin natin lagi, here I am, Lord. Use me. Narito ako, Panginoon. Gamitin mo ako. So tayo po isang pamilya.
At tayo po ay mahal na mahal ng Diyos. Kaya tayo nagkakatipon tuwing Biyernes dahil merong nakatakdang malaking gagawin ng Diyos sa Pilipinas. So, awitin mo yan ng buong puso. Nag-uumapaw na kaligayahan sa Diyos. Dahil ang isa pang layunin ng pagkatawag sa atin is to make God happy all the day. Paligayahin natin ang Diyos. Huwag mo sabihin, Diyos ko, paligayahin mo naman ako. Huwag. Paligayahin mo ang Diyos. Amen? At magugulat ka na lamang sapagkat ikay magiging maligayang. At ikagugulat mo ang mga pagpapalang hindi mo hiningi. Doon sa hiningi mo, ang iyo lang, praise the Lord, natanggap ko. Pero doon sa mga hindi mo hiningi na nagsusunod-sunod na dumadating sa iyo, iiyak ka na lang hindi ka na makapagpuri. At ang isa sa pinakamagandang alay sa Diyos ay luha. Luha ng kagalakan. Amen? Kaya nga, unawain mong mabuti, nais ng Diyos na maranasan natin na lumuha tayo sa sobrang kagalakan dahil hindi natin kayang maipaliwanag kung bakit tayo pinagkakaabalahan ng buong langit. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, abalang-abala sa iyo ang langit. So, doon sa isang aklat, ang sabi niya, manatili po tayong nakatayo. Ang sabi niya, it is sad that each time a crusade ended, the evangelist dismissed the crowd. Kaya napakahalaga po na tayo ay magkaroon ng tinatawag na talagang commitment. Tingnan po natin, tayo po ay galing sa iba't ibang simbahan. Pero magikang matibay dun sa simbahan mo. Magikang matatag. At pag tayo nagsasama-sama, tayo po ay magpakalakas upang pagbalik natin sa kaatin nating simbahan, dun po ay makapag-ambag ka ng tibay at katatagan. Dahil tayo po ay iisang pamilya, ano po, tayo po ay iba't iba ang pangalan ng simbahan, pero tayo po ay isang pamilya. Kaya sabi po dun sa panimula nitong awiting ito, dahil alam ko pong napakaganda nito ngayong gabi. Tingnan natin sandali at basahin natin. Yung household of faith, yung unang paragraph. So pansinin po natin na naririto tayo sa panimula. Ikinumit mo na ba ang iyong sarili sa isa't isa? Alam niyo po yung commit. Di po ba may palatuntunan sa telebisyon, kapwa ko, na wala yun, ano po? Dahil hindi siguro nagawa yung kapwa ko, mahal ko. Dahil kung nagawa yun, magpapatuloy sana yun. Kailangan po talagang totoo. Dahil kung ang isang pastor ay mangangaral na ang Diyos ay nagpapagaling, at siya naman ay laging yearly ay may executive check-up, paano na yung kanyang mga hinahamong magpakalakas sa Diyos? Napakahirap po na maging sinungaling sa harapan ng Diyos. Kailangan po natayuan ng mangangaral dahil kayo'y tatayo sa ipinangangaral, di po ba? Masunurin kayo. Kaya nung gumaling ang isang babaeng inaagasan ng dugo at nanalig siya doon sa naririnig niyang turo, may kamag-anak siya at kapatid na doktor pero hindi niya dinala yung kanyang anak. Gusto niya ay Diyos ang magpapagaling. At nabuksan niya ang radyo. At ipinage niya ako noong 1994 at pumunta ako sa kanilang bahay. At sa mahimalang paraan, sa maghapon namin na counseling, gumaling yung kanyang anak. Hindi po prayer, counseling. At pagkalipas ng ilang buwan, ang asawa ko naman ang dinudugo. The same. At sila pala'y nagbabantay kung ano ang aming gagawin. At katulad din ng kanilang ginawa, kami ay nagtiwala sa Diyos. At siya rin, after 30 days, exactly 30 days, siya rin po'y gumaling, si Sister Alita.
At ang sabi nila, matitisod sana eh. Ang sabi nila, akala namin hindi kayo mananalig sa Diyos. Isip-isipin mo po yun. Kaya nais ko pong ipaunawa na kailangang lahat tayo ay nananalig sa Diyos. Kaya nga kung gusto mong magpa-doktor, ay mananalangin tayo na ipili ka ng Diyos ng isang doktor na mahusay. Na ipili ka ng Diyos ng isang doktor na ang kamay ay hahawakan ng Diyos kung iyon, uoperahan ang isang kapatiran. Amen? So tayo po, yun po ang commitment. Hindi tayo maghahatulan, kundi tayo magmamahalan. Amen? So we have to commit to one another para hindi tayo pagkatapos ay uuwi na lang. Hahanapin mo yung iyong katabi sapagkat nadama mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kayo ba'y nakakaramdam ng kuryente diyan sa iyong katabi? Because of the power of God. Amen? Kung ikaw lamang ay magiging observant, makakaramdam ka ng kakaiba diyan sa iyong katabi. Kapangyarihang buhat sa langit. So, we have to commit to each other. At ano ang gagamitin natin sa commitment pagtatalaga sa isa't isa? Salita niya. At saan natin ilalagay yung kanyang salita? Sa ating puso. Kaya kailangan bukal sa ating puso yung ating commitment. At ang sabi po sa pangalawang paragraph, so we will be a family in a house that will be a home. Alam nyo, sumuko ang sosyalistang Russia. Dahil natuklasan nila na ang lakas pala ng socialist government ay sa lakas ng kanilang pamilya. Kaya sila ay pinalalakas na rin nila ngayon ang kanilang pamilya. Dahil pag mahina ang pamilya, mahina ang lipunan at mahina ang pamahalaan. Kaya pansinin po natin, we will be a family in a house that will be a home. Tayo magiging isang pamilya sa isang bahay na magiging tahanan. At sa pamagitan ng katapatan, gagawin natin itong malakas. Third paragraph. Kaya tayo ay magtatayo ng bahay ng pananampalataya. Pamilya ng mga mananampalataya. Para sama-sama, magagawa natin na ito'y malakas at pag dumating ang hangin, kapag binayo ito ng malakas na hangin ng pagsubok, hindi ito babagsak sapagkat nakatayo ito ay sa commitment sa isa't isa na galing sa salita ng Diyos. At ang sabi ng sumunod na paragraph, and the whole world will know. So, sa pakikipag-isa po kay Jesucristo, tayo po ay lalago, tayo po iunlad, at yung lahat ng kapitbahay nila ay makikita. Yung lahat ng kapitbahay natin, makikita nila na ang Diyos natin ay makapangyarihan. And the whole world will know that we are a household of faith. Kanina, habang ako'y nakaupo sa sasakyan, ang sabi ron sa isang malaking advertisement, yung Movitron, ang sabi ron, live simply. Let your life be simple so that others will live simply. Hello? Ano ang ibig sabihin? Maging simple ang iyong buhay para ang mga taong nasa paligid mo ay mabuhay ng simple. Dahil ang tao po ay nakikipag-unahan yan eh. Pero pag simple ang buhay mo, hindi ka po kaiinggitan dahil simple ang iyong buhay. Pero mayaman. Hello? Simple ang iyong buhay pero maunlad. Simple ang iyong buhay pero kayo ay nagmamahalang mag-asawa. Simple ang iyong buhay at kayo ay nagsusubuan pag kayo na lang dalawa. Mahirap gawin.
Lalo na pag tumatanda. Natawa si Brother Rocky. Pero kung magagawa natin yung pagiging mapagmahal sa isa't isa, sapagkat ang pinakamatibay na sinabi ng Diyos sa Malakias, mahalin ang asawang babae. Hello? Kaya pag minahal ko ang asawa kong babae, bahala ang Diyos sa lahat ng kailangan ng buong sambahayan. Huwag kang malulungkot kung hindi ka mahal ng iyong asawa. Kaya nga narito ka eh. Amen. Hayaan mo munang ikaw ay uminit, umalaw. Kaya nga naririto tayo para maranasan natin na tayo'y pamilya ng Diyos at yung pamilya mo ay magiging pamilya ng Diyos. Kung ikaw pa lamang ang nasa Diyos, basta tandaan mo, buong pamilya mo ay lalapit sa Diyos. May isang black sheep. Black sheep. So, hindi po ibig sabihin ay itim na tupa dahil wala namang itim na tupa. Pero ang ibig sabihin ay matigas ang ulong bata. Prodigal son. At siya ay nabuhay na hiwalay sa kanyang pamilya. Ito po sa Amerika nangyari. Pero yung tatay at nanay niya walang tigil sa pakikipaglaban sa panalangin. At namatay ang kanyang tatay. At ang sabi ng anak tumawag. At ang sabi niya, Mommy, I will be going home. I am now born again. I am now a child of God. At umiyak ang nanay. At ang sabi niya, Your daddy is very happy for that. But I'm sorry to tell you that he is dead. But his prayer until his death is for your salvation. Kaya napakahalaga po na huwag mong titigilan ang kaligtasan ng iyong kasambahay. Huwag po. Dahil pag tinigilan mo, pagkagaling mo sa revival, ikaw na po ang magpaliwanag kung pagbalik mo sa bahay mo, ay daratnan mo pa rin yung mga iniwan mo na ganon. At pag uwi mo, ganon pa rin sila. Pero kung ikaw po'y matibay at matatag, kaya ang revival po, para ikaw ay lagyan ng Diyos ng kakaibang katapangan, kakaibang tibay at katatagan. At ang tapang po ay nasa mga marunong magpigil ng bibig. Tingnan mo ang iyong katabi. Ang atin pong mga kabiguan ay sa yung matabil nating pagsasalita. Pero kung tayo po ay talagang magpapatuloy na mapigilan ng ating dila, ito po ang sasabihin ko sa inyo, aagos ang pagpapala.
Natapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayong sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. So here we are. So, narito po tayo, maghawak-hawak kamay ang bawat isa. At sabihin natin, O Diyos na dakila, hangad namin na kami patibayin mo, kami patatagin mo, at gawing ang aming pamilya ay kaisa ng buo mong pamilya. Huwag masayang ang aming mga panalangin at huwag masayang ang aming pagdalo sa pagtitipon ng pagsamba. At tulungan mo kami na huwag mag-iisip ng ano paman. Sa halip, kami magpatuloy na kami ay tagumpay at makakamit namin ang kahusayan ng iyong kalooban sa personal naming buhay at sa aming buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kung paano na tayo ay patuloy na sinasamahan ng Diyos. Kaya nga po naging personal yung for us and with us. Naging personal po sa akin yan. Kailangan pong ikaw ay sensitive. Kailangan pong ang iyong isipan ay mapagtanong. Huwag mo pong akalain na pangkaraniwan lang ang iyong paligid sapagkat dyan po ay nagpapakita ang Diyos ng mga bago. Amen po ba? So kailangan i-activate mo ang iyong isipan para ikaw ay hindi madala ng mga isipin na magdudulot ng kalungkutan. Laging tingnan mo ay may magandang mangyayari. Laging paniwalaan mo na maganda ang nangyayari. Hindi lang mangyayari, kundi nangyayari sapagkat wala namang masamang nangyayari. Kaya lang masama, hindi pa natin alam ang kabuuan. Pero pag nalaman na natin kung ano ang mangyayari dun sa nangyayari sa ngayon, magugulat ka at sasabihin mo katulad ng mga awit, salamat at ako ay nabigo. Nagmahal ako sa iyong salita. Kaya nga po, kung unawain natin, it is not our need, but His desire. So if you are asking to know the desire of God, magugulat ka po sapagkat napakaganda po nung hangarin ng Diyos. Sino rito ang tatay at nanay na gusto niya
na isa lang ang damit na isinusuot ng kanyang anak. Meron po ba rito ganun tatay at nanay? Hindi po, ano po? Sino rito ang tatay at nanay na ginugutom ang kanyang anak? Taas nga po ang kamay. Wala eh. Gumagawa tayo ng paraan. Kung gipit man tayo, gumagawa tayo ng paraan para maganda ang buhay ng ating mga anak. Eh saan po galing kaya yung ugaling yun ng tatay at nanay? Saan po kaya galing yun? Sino kaya ang tinularan ng tatay at nanay na nagmamahal sa anak? Sino po kaya? Ang Diyos. Amen? Kaya nga kung ating kikilalanin ang kadakilaan ng Diyos, at yun dapat ang ating gagawin. Kapag tayo po'y nabuhay na nalulukuban ng katotohanan, tayo po'y magliliwanag. At kapag tayo po'y nagliliwanag, walang usikit na karimlan ang pwedeng makatagal sa liwanag na dala ng katotohanan. Kaya tayo ay manalangin at mapagpakumbabang hingin natin ng karunungan at kakayahang matuto na ang banal na Espiritu lamang ang nagbibigay. O Diyos, aming Ama, ang hangarin mo, kaming lahat ay mapagpala mo. At ang iyong hinihintay ay mailagay kami doon sa kahustuhan ng iyong inaasahan na aming kalalagyan. At maparangalan ang banal at dakila mong pangalan at lakipan mo ang bawat isa ng kakaibang kaamuan at kababaang loob sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang buhay po ay laging pakikipag-usap. Prayer is conversing with God. Ang panalangin po ay pakikipag-usap sa Diyos. At sa sandali na ikaw po'y umusal ng panalangin, ikaw po ay iyo pong dinadala ang langit sa iyong personal na buhay. Ang panalangin po ay personal at ang panalangin po ay specific. Kailangan pong iyong gusto ng Diyos ang ating hihingin. Hindi po yung ating ibig, kundi tuklasin natin ang ibig ng Diyos. Kaya marami pong napapagod sa kadahilanan na ang hinihingi nila ay hindi pa sa takdang panahon. Bagamat maganda yung hinihingi, pero kung hindi pa nakatakda, ito po ay matagal bago matanggap. Kaya kung tayo po ay magsasanay na alamin ang mainam na kalooban ng Diyos at takda ng pagtupad doon sa kaloobang yon, marami pong kapaguran ang mawawala sa ating buhay. Kaya para po mangyari ito, kailangan mag-aral tayo ng isang uri ng pamumuhay na makasisiguro tayo na hindi natin mamimiss ang personal na ibig ng Diyos. My all for His all. Ang lahat sa akin para sa lahat sa Kanya. My all for His all. Ikaw at ako'y nilikha ng Diyos para sa Kanya. Kaya kung titignan natin ang buong katawan natin, ang lahat ng laman, loob, lahat ng selyo ng ating katawan, ito'y linikha ng Diyos para sa Kanya. At kailangan bawat selyo ng ating katawan, lahat ng sangkap ng ating katawan, lahat dapat ito ay nagbibigay ng parangal sa Diyos. My all for His all. Sa Galatians 2:20, Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Una, ating tanggapin ang katotohanan na tayo iniibig ng Diyos.
At ang katibayan ng pag-ibig na yun, huwag mong aalisin sa iyong isipan na iniibig ka ng Diyos. Kahit ano ang mangyari, basta iniibig ka ng Diyos. At ano yung katibayan ng pag-ibig ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang sarili sa akin. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa iyo. Kaya kung atin pong papansinin, hindi na dapat tayo ang nabubuhay. Ang dapat nang nabubuhay sa atin ay si Hesus Kristo. Paano po ito? So atin pong unawain ang pamumuhay sa pag-ibig at ang pamumuhay sa pita ng laman. Living in love and living in the lust of the flesh. Kapag ang isa pong tao ay nabubuhay sa pag-ibig, siya po ay mapagpatawad, siya po ay maamo, siya po ay mabait, siya po ay matiisin, siya po ay mapagbata, at siya po ay mapaghintay. Pero ang nabubuhay sa pita ng laman ay laging gusto ngayon din. Laging nag-aapura, laging nagmamadali. Kaya dito makikita natin if we are alive. If our self is alive, makikita natin na tayo ay bugnutin pa rin. Tayo ay mainisin pa rin. Tayo ay pasikatera at pasikatero pa rin. Gusto natin ay tayo ang tampulan ng pansin. And that is lust of the flesh. Kailangan na ang mapansin sa atin, hindi tayo kundi si Hesus Kristo. Amen po ba? I no longer live. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Si Hesus Kristo na ang nabubuhay sa akin. At kung tayo mabubuhay para kay Hesus Kristo, ang isa sa pinakamagandang paglakad sa buhay na ito ay makasama natin ang presensya ng Diyos at ang presensya ng Diyos ay makakasama natin kung laman lagi ng isip natin ang Diyos. At ang isa sa paraan ng pamumuhay na kasama ang presensya ng Diyos at dapat ito ay ating mithiin sa ating buhay na kasama natin lagi ang Diyos. My all for His all. Ang lahat sa akin para sa Kaniyang lahat ng kabutihan. Kaya kung titingnan po natin, ikaw at ako'y nilikha ng Diyos sa wangis at hawig at larawan at pagkatulad niya. That God created us in His image, in His likeness. Kaya ikaw at ako'y kahawig ng Diyos. Ikaw at ako'y kalarawan ng Diyos. Ikaw at ako ay katulad ng Diyos. At napakaganda po nitong katotohanan ito. Kaya magsanay tayo araw-araw na lahat ng gagawin natin ay ialay natin sa Kanya. Ginagawa ko po itong paggising ko para sa iyo. Ginagawa ko po itong pag-aalmusal ko para sa iyo. Hirap po bang sabihin yun? Na kaya po ako'y naliligo ay para sa iyo. Hello? Simple po yun. Pero yun po ay nagpapakita ng pagsasanay natin na kasama natin ang presensya ng Diyos. Susubukan mo po ng 1 linggo na lahat ng iyong isipan, ang iisipin mo ay ang Diyos. Subukan mo po sa loob ng 7 araw na lahat ng iyong gagawin ay ialay mo sa Diyos. Ito po'y para sa iyo. Huwag nawang gamitin ninuman sa atin, ako po'y nagalit para sa iyo. Hindi pwede yun. Kailangan po na yung lahat ng positibo at yung lahat ng katulad ng sa Panginoon. So, ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig at ang katibayan ay ang kanyang ibinigay na anak. At dahil sa kanyang anak, ang Diyos ay tiyak na nasa ating panig, ang Diyos ay tiyak na ating kasama araw at gabi. Ang takot, ang pangamba ay dulot ng mga alalahanin. Ang guilt, saan galing ang guilt?
Saan galing yung panunurot ng budhi? Sapagkat tayong lahat ay matalino. Alam natin ang mabuti at alam natin ang masama. At kaya tayo sinusurot ng ating budhi dahil yung alam nating mabuting gawin, hindi natin ginawa at ang ginawa natin ay yung masama pagminsan. Nagsasalita tayo pero malayo sa ating kalooban. Nagsasabi tayo sa Diyos, I love you, Lord. Pero sa katotohanan, hindi tunay na tayo umiibig sa Diyos. Dahil ang totohanang umiibig sa Diyos, una lagi sa Kanya ang Diyos. At kapag una sa atin ang Diyos, sinisiyasat nating mabuti ang ating puso't isipan, at hindi natin papayagan na merong anumang sama ng loob o hinanakit, at kung meron man, ito'y ating dadalhin sa Diyos at hihingi tayo ng tawad. Kahit po sa sandali ng pagsamba at may naalaala kang hindi mo pa napapatawad, huminto ka muna sa pagsamba at sabihin mo, Diyos ko, patawarin mo po ako. Huwag kang tutuloy. Kapag naalaala mo, ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nasa dambana at may dala kang alay sa dambana at may naalaala ka na nakatampuhan mo o nakasamaan ng loob, iwan mo muna ang iyong alay at bumalik at makipagayos. Ito po ay mga aral at turo ng sabi ng Panginoon, humayo kayo at sa buong bansa, sa lahat ng mga bansa at ituro ninyo na sundin nila ang lahat ng aking mga iniutos sa inyo. Alam niyo po ba ang Sermon on the Mount from Matthew 5-7? Alam niyo po ba ang Psalms at ang mga kawikaan? Kaya kailangan po na tayo ay laging nasa kasanayan at maggita yung bihasa sa salita ng Diyos. Sapagkat laging tandaan po natin ang lahat ng ating gagawin ay magiging udyok ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating tinatayuan. Meron ka bang mga pangako ng Diyos na dinadala-dala sa iyong memorya? Meron ka bang mga talata na nagpapahayag ng gagawin ng Diyos sa iyo kung ikaw ay magiging masunurin sa Kanya? Laging tandaan mo po ang bili ng Diyos. Huwag kang magtitiwala sa tao, sapagkat ang tao ay may kamatayan. Ang lahat ng ibig magtiwala ay sa aking Diyos, sapagkat ako'y walang hanggan. Kaya magsanay po tayo ang tiwala natin ay sa Diyos. Magsanay po tayo ang tiwala natin sa Panginoong Hesus at hindi sa ating sarili at hindi sa ating kaunlaran o sa ating tagumpay. Magtiwala po tayong lahat sa Diyos. At ano po ang ating gagawin? Yan, napakahalaga po na tayo magsanay na mabuhay araw-araw sa presensya ng Diyos. Paano tayo paparoon sa presensya ng Diyos? Tingnan po natin sa Psalms 3 verse 1. Nais ko pong makita yung isang napakahalagang kakatotohanan. Meron pong pumipigil sa ating alam sa Diyos. Meron pong bumabagabag sa atin. Meron pong mga hinderers. Meron pong mga interruptors. Meron pong humahadlang at pumipigil sa ating alam, sa ating buhay na pakikipag-ibigan sa Diyos. O Lord, how many are my foes? How many rise up against me? Atin pong tandaan na normal po sa tao ang mainggit at kainggitan. May pagkakataong tayo'y kinainggitan at may pagkakataong tayo naman ang naiinggit. At ang isang taong kinaiinggitan, meron siyang lihim na kaaway yung taong naiinggit sa kanya. Subalit hindi mo makikilala ang iyong mga kaaway. Sapagkat ang mga kaaway natin nakangiti, pero kumukulo ang kalooban laban sa atin. Magaganda ang salita. Tandaan mo po, mas mapanganib po ang lagi kang pinupuri. Mas mapanganib po na laging sinasabi sa iyo, naku, ang ganda-ganda mo talaga.
ang damit mo. Nakakainggit ka. Pero totoo yun. Kaya mas maganda pa po na yung tao ay laging pinipintasan ka. Hindi po mapanganib yun. Mapuwera na lang kung ikaw ay maghihimagsik. Kung ang tao ay laging antipatiko ikaw sa kanya, magsiyasat ka. Bakit ba sila ay laging galit sa iyo? Dahil ba sa ikay banal? Dahil ba sa ikaw ay matuwid? O dahil ba sa tayo'y mayabang? Pero kung dahil sa kabutihan mo, marami ang nagagalit sa iyo, tandaan mo ito, labanan niya ng Diyos. Hello? How many are my foes? How many rise up against me? Verse 2. Many there be which say of my soul, there is no help for him in God. Zela. So ito pong mga taong ito, dahil hindi naman nila nalalaman ang ating personal na relasyon sa Diyos. Hindi nila kailanman narinig ang personal na iniutos at ipinagagawa sa atin ng Diyos. At kapag sinunod natin ang ipinagagawa ng Diyos, magiging po tayong controversial. Ano po ang ibig sabihin ng controversial? Hindi pangkaraniwan yung ating gagawin. Sapagkat kung atin pong titingnan ang patawarin mo ang iyong kaaway, sa daigdig po hindi. Papayuhan tayo na huwag mong patatawarin. Sapagkat sila ay taga-daigdig, pero kapag sinunod natin ang Diyos, ang presensya ng Diyos ay hindi hihiwalay sa atin. Many there be which say of my soul, there is no help for him in God. Selah. So maghintay ka lang. Kaya yung isa sa pinakamagandang pagpapala, yung pagkamatiisin at yung pagkamapagbata, mapaghintay, patience, endurance, and a great waiter of God. Nakapaghihintay tayo sa takda ng Diyos. Amen? So, maaaring tayo pagtawanan sapagkat hindi makita sa atin pansamantala ang kaunlaran, hindi makita kung sinasamahan nga tayo ng Diyos sapagkat ang panuri ng tao at paghatol ng tao ay sang-ayon sa visual, sang-ayon sa kanyang nakikita. Pero as long as tama ang ating puso, as long as tama ang ating isipan, ang mahalaga sa harapan ng Diyos, tama ang ating puso. Ang mahalaga sa harapan ng Diyos, tama ang ating isipan. So if our heart is right, if our mind is right, then our speaking will be right. At kung matututo tayong magpigil na magsalita, pag merong nagchichismisan, kung mapipigilan mo ang iyong bibig na huwag makiambag dun sa chismis. Kung magagawa mo ang iyong sarili na ihiwalay mo ang iyong sarili sa mga chismoso at chismosa, mas maganda para sa iyo. Sapagkat walang kahihinat na ng chismis. Ito ay patungo sa paghatol. At may babala ang Biblia, sino tayo para humatol? Isa ang hukom at ang Diyos lamang ang hukom. Kaya napakahalaga na mabuhay tayo na ang tiwala natin ay ang Diyos lamang. Maaaring ikay mag-isa, pero kasama mo ang Diyos. Ano ang ibig mo? Ang kasama mo ay mga tao na naninira ng kapwa-tao o nag-iisa ka na kasama mo ay Diyos. Tayo po ang pipili. Sapagkat kailangang magsanay tayo na lumakad na laging kasama natin ng Diyos 24 oras araw-araw. Ang mas mahalaga ay Diyos sapagkat ang Diyos ang ating makakapiling sa lahat ng panahon. Sa verse 3, But thou, O Lord, art a shield for me, my glory, and the lifter up of mine head. So pansinin po natin yung lifter up of mine head. Ang ibig sabihin, hindi niya tayo hahayaang tayo ay lugong-lugo. Hindi niya hahayaan na tayo ay laging pasuray-suray sa sobrang kalungkutan dahil sa mga sumisira sa atin.
tayo ay makakapanindigan na taas ang noo sapagkat ang Diyos natin ay tapat, ang Diyos natin ay tiyak ang mga pangako na ang Diyos natin ay kasama natin at ang Diyos natin ay kapanalig natin. Amen. Kaya siya ang hahadlang sa mga palaso ng kaaway na itinutudlan sa iyo. Alam mo ba na ang labanan ay sa pamamagitan ng salita? Pero laging tandaan mo, pag nanahimik ka, ang sumumpa sa iyo ay susumpain ng Diyos. Pag nanahimik ka, do not argue. Kapag ikaw ay tinutuligsa, kapag gusto nila ng paliwanagan, huwag kang magpapaliwanag sapagkat ang buhay mo ang tanging kapaliwanagan. Amen. Hallelujah. At ang pananahimik mo ang tibay at katatagan. Ngayon po ay nakikita ninyo ang update or progress ng ating pong Prayer Mountain Building Project sa Tayabas, Quezon. Napakalaki pa po ng ating pong kailangang halaga para matapos o makumpleto ang proyektong ito. At ang ating paniniwala sa Diyos ay walang imposible. Kaya kailangan po namin ng inyong panalangin at dagliang pagsuporta sa proyektong ito. Ano man ang halaga, magkano man ito, ang mahalaga tayo nagkakaisa na ito ay gawain ng Diyos at layunin ng Panginoon na maitaguyod ang 2,000 mananalangin na dadako sa lugar na ito at lahat ng inyong mga prayer requests at kahilingan ay tutugunin at sasagutin ng ating Panginoon. Kaya halika na, makipag-participate, makipag-coordinate. Nakikita niyo po ang mga detalye kung paano ninyo maipapadala ang inyong mga kaloob. Sa ngayon, maraming salamat sa pagtugon ninyo sa hamong ito. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Hangad mo ba na magkaroon ng 24 hours, 7 days a week na Christian television program? Ito na ang iyong pagkakataon. Sa iyong kaloob na 7,000 pesos, kayo ay aming kakabitan ng satellite dish at box receiver na magdadala at maihahatid sa inyo ang walang humpay at walang tigil na mga Kristiyanong programa na makakapagpala sa inyong mga buhay. At para po sa mga detalye, tumawag o mag-text lamang sa mga numero na nakikita nyo sa ating mga screen. At maranasan ninyo ang tuloy-tuloy na biyaya ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Kaya nga ating unawain, O Lord, Thou art a shield for me. Shield! Kahit na gaano karami ang palaso na itutudla ng kaaway, laging tandaan mo na ikaw ay hindi matatalo, na ikaw ay hindi madadaig sapagkat ikaw ay kinakanlungan ng Diyos, ikaw ay pinoprotektahan ng Diyos sapagkat ang pag-asa natin ay laging ang Diyos. At ang sabi sa verse 4,
I cried unto the Lord with my voice, and He heard me out of His holy hill. Hallelujah. At ako ay sumigaw sa aking Panginoon sa pamamagitan ng aking tinig. At ako'y pinakinggan niya mula sa banal niyang burol. Glory. So saan ka sisigaw? Saan ka hihingi ng tulong? Sa Diyos. My all for His all. Kaya nga kung ating uunawain, aring ang ilan sa ating bigo ngayon. Pero ay bahagi lang ng buhay. Hindi pa yan pagtatapos ng kwento ng iyong buhay. Yan ay bahagi pa lang. At magtatapos tayo na higit pa sa mananagumpay. Kaya nga kung atin pong titingnan ang ating sarili, kailangang kumilos kang matatag at matibay at panaligan mong iniibig ka ng Diyos ng todo. Sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Tandaan mo po, ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Now thanks be unto God which always causeth us to triumph in Christ, and maketh manifest the savor of His knowledge by us in every place. Siyasatin po natin ito. Ngayon, maraming mga pasalamat para sa Diyos na laging gumagawa ng paraan para tayo ay magtagumpay kay Kristo. So pansinin po natin, always causeth us to triumph in Christ. Ano po ang ibig sabihin? Na siya lumilikha ng lahat ng paraan, siya nagbubukas ng lahat ng pintuan, yun po yung causeth, lagi. To triumph in Christ. Na tayo magtagumpay kay Kristo. Nang ibig pong sabihin, ang ating pananahimik ay pagpapakita ng totohanan at buong-buong pagtitiwala kay Kristo. At pansinin po natin, kapag si Jesucristo ang ating pinagtiwalaan, si Jesucristo ang lalaban sa ating labanan. To triumph in Christ always. Kaya wala po tayong talo. Sapagkat sa lahat ng panahon, higit pa tayo sa mananagumpay. Walang sino mang pwedeng makagagawa ng katalunan para sa atin, maliban na lang na tayo mag-alinlangan, maliban na lang na tayo ay tumigil ng pagtitiwala sa Panginoon. Kaya sa ating paninindigan sa pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo sa bawat suliranin at bawat problema at bawat krisis na ating dinaraanan, yung mga tao na hindi makikinig ng pangangaral ng isang mangangaral, yung mga taong makakasaksi sa iyo, yung makakasaksi sa atin ay makikita nila si Jesucristo sa isang personal na patutuo ng ating buhay. Si Jesucristo hindi nakipagtalo sapagkat ang dala niya ay katotohanan. Ang katotohanan hindi dinadala sa pakikipagtalo. Sinasabi lang ang katotohanan. Si Jesucristo nilalait, pero hindi siya gumaganti ng panlalait. Nananahimik lang siya. Si Jesucristo hindi naghahangad na maging siyang dakila sapagkat siya na ay dakila. Hindi siya nakikipagsiksikan sa marami. Si Jesucristo, kapag nakita sa iyo at sa akin, makikilala ng daigdig si Jesucristo sa pamamagitan ng ating buhay.
sa 4:8, 2 Corinthians 4:8. Kailangan maging tayong seryoso ngayong panahong ito. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. So pansinin po natin, sa daigdig pong ito, maraming gulo. Kaya sabi niya, kami ay ginugulo sa aming paligid, pero hindi kami pinanghihinaan ng loob. Wow! Yan po ang Kristiyano. Hindi nanghihina ang loob. We are perplexed. Ano po yung perplexed? Walang pwedeng isipan na makapagpapaliwanag. Kahit ang diksyonaryo ay hindi makakapagpaliwanag, kaya perplexed. Pag sinabing perplexed, ang isang tao ay litong-lito at hindi niya alam. But not in despair. Wow! Ano po ang in despair? Ang isang magandang paliwanag ay yung awitin in despair. Dahil siya ay iniwan ng kanyang boyfriend o girlfriend. Despair. Na ang ibig sabihin ay nawala ang kaligayahan sa kanya. Pero pansinin po natin, kahit hindi ko maintindihan ang lahat ng nangyayari, hindi ko naiintindihin. Dahil pag iyong inisa-isa yung hindi mo maintindihan, magiging ka pong in despair. Sapagkat walang kaparaanan na matuklasan natin yung mga hiwaga sapagkat hindi ito natin mauunawaan. Sa mga alam natin, gawin natin, sa kaya natin, gawin natin, sa hindi natin maunawaan, ipagpasa Diyos natin ito. Bahala ang Diyos. Hello? Then sa verse 9, persecuted but not forsaken. Pinag-uusig pero hindi pinababayaan. Kaya pag ikaw ay inuusig ng iyong mga kamag-anak, ng iyong mga kaopisina, at sinasabing huwag ka nang magdala ng Biblia, huwag ka nang magbasa ng Biblia, tandaan mo ito, hindi ka pababayaan ng Diyos. Because the Lord is the lifter of your head. The Lord will be a shield to you. Amen? Kaya parang nalangin mo na ikaw maging boss ng mga nanlalait sa iyo. Hello? Tumahimik ka lang muna ngayon at sabihin mo, Diyos ko, gawin mo po akong boss ng mga ito at sa susunod, ako na ang masusunod sa kanila. Nakukuha niyo po? Huwag kang iiyak-iyak doon sa isang tabi. Kailangan magkaroon ka ng hangarit pangarap. Pwedeng ligligin ng Diyos ang buong opisina mo para ikaw ay iangat. Sa isang pakikipagniig ko sa Diyos. Sabi ko, Diyos ko, ano po ang aking gagawin? At ang sabi niya, have the mastery of the earth. Sabi ko, Panginoon, ano po ang ibig sabihin? Have the mastery of the earth. Ang lawak po ng earth. At ang pangalawa ay, know the mysteries of the earth. Sabi ko, Diyos ko, ang laki naman po niyang katanang utos mong yan. Master the earth and know the mysteries of the earth. Panginoon, paano po yun? Sinagot din niya ako, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So how shall you master the earth? By meekness. Then nagtanong ako, Diyos ko, paano ba ang meekness? Learn of me, for I am meek and humble of heart. And you shall find rest for your soul. Alam mo yung pagtuklas ng katotohanan sa pakikipag-usap. Prayer is conversation with God. Kaya makipag-usap ka lang, huwag ninyong pag-usapan yung problema mo, huwag ninyong pag-usapan yung need mo. Ang pag-usapan mo at ng Diyos, Panginoon, ibig ko pong lagi kang kasama. Panginoon, ibig ko pong laman ka lagi ng puso ko't isipan. At magugulat ka na lamang isang araw, ang dami mo nang alam. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, huwag kang mag-alala, dadami rin ang alam mo. Persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Cast down, nalugmok, ano po, bumagsak, pero hindi nawasak. Sapagkat sa bawat pagbagsak tayo tatayo at magtatanong tayo sa Diyos, Panginoon, ano na naman ang susunod kong gagawin? Sa verse 10, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Ano po ang ibig sabihin nito? Laging dala sa aking katawan ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo upang ang buhay din ni Jesus
ang gawing nakikita sa ating katawan. Purihin ang Panginoon. So pag si Jesucristo'y nakikita na sa iyo, sa akin, at paano ito mangyayari? Doon sa ating mga dinaanan sa verse 8 and 9. Kaya nga kung ating unawain, makikita at makikita ang Panginoong Jesucristo sapagkat tayo'y marunong ng magparaya, marunong na tayong mahabag, marunong na tayong magmahal sa mga umuusig sa atin, marunong na tayong umibig sa mga kaaway natin. At tandaan mo ito, wala nang makadadaig pa sa iyo. Kahit ano ang lahat-lahat, para sa kanyang lahat-lahat. My all for his all. So ating unawaing mabuti sa Psalms 103 verse 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. So ano po yung all that is within me? Yun po yung ating internal parts ng ating body. So ano ang nasa ating internal part ng body natin? Ang ating puso, ang ating kidney, ang ating pancreas, ang ating, name it. Ang ating baga, ang ating small and large intestine at lahat pa. Mga glands. So bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. So, kailangan makaabot ng oneness and unity, our soul, and everything that is within us. So, ano ang soul? Ang soul ay ang ating isipan. Ang ating budhi. Ang ating kakayahang, sa English ay willpower, will to do. Ang kakayahang gawin. At kung ang aking kaluluwa at ang iyong kaluluwa ay nagmimithi na masunod ang Diyos, lalakas at lulusog ang lahat ng lamang loob natin. So saan nagsisimula ang pag-aalay ng lahat-lahat? Sa ating kaluluwa. At sa ating kaluluwa, naroon ang isipan. Kaya't ikaw ay sa sentro, pag nagbasa ka ng Biblia, ang iyong hahanapin ay kung paano ang presensya ng Diyos ay makakasama natin 24 oras. At ang sabi sa verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. So pansinin po natin at iugnay natin ang bawat pakinabang. Ano ba itong mga benefits o mga pakinabang? Verse 3, Who forgiveth all thine iniquities. Na pinatawad ang lahat ng ating mga kasamaan. At ano po ang iniquities? Ang ating mga negative thoughts. Ano po ang mga iniquities? Ang ating pagmamadaling yumaman sa ating pamamaraan at hindi tayo sumasangguni sa Diyos. At kaya lamang tayo nanunumbalik sa Diyos ay kapag yung yaman ng isang tao hindi na siya mapagaling. Naalaala ng tao ang Diyos sa gitna ng kanyang kayaman at hindi siya maligaya. Sapagkat hindi ibibigay ng Diyos ang kaligayahan sa isang taong nagpakayaman sa sarili niyang haka at sa sarili niyang lakas at katalinuhan. Kapag ang tao ay nagmithi na siya ay ma-promote, gagawa siya lang lahat ng paraan na pwedeng sumuway sa salita ng Diyos. Pero kapag ang tao ay sumangguni sa Diyos at naghintay sa gusto ng Diyos, siya iangat ng Diyos sa takdang panahon ng Diyos. At ang lahat ng bagay sa takdang panahon ay maganda. Kaya ang katapat, kapag ikaw ay may pera at hindi ka maligaya, humingi ka ng tawad. You have missed the Lord and messed your life. Nakaligtaan mo ang Diyos. Kaya malungkot ang buhay. Pero nagpapatawad ang Diyos. Amen? Kaya after iniquity, disease. Sa sobrang pagod, sa sobrang puyat, sa sobrang paglilimayon. Magkakasakit nga ang isang tao kahit maraming pera.
Marami rin namang iinumin, kung hindi man alak ay kung ano-ano, nagpupuyat sa walang kasaysayang pagpupuyat. Kaya magkakaroon ng karamdaman. Pero pag nagpatawad ang Diyos, kasama ang kagalingan sa lahat ng karamdaman. Kaya sabi niya, who healeth all my diseases. Ano ba yung uncomfortable? Ang disease ay uncomfortable. Ano ba yung mga bagay na nagpapahirap sa atin at hindi tayo makatulog, hindi tayo makaupo ng diretso? So ano yung mga bagay? Ang katapat lang ay paghingi ng tawad. Verse 4, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. Siya ang tumubos, siya ang bumili, siya ang nagbayad para ang ating buhay ay hindi mawasak. At siya rin ang nagbigay ng putong ng kanyang mapagmahal na kabaitan at ng kanyang laging bagong mga kaawaan paggising sa umaga. Alam mo po ba na tuwing paggising mo sa umaga, bago ang mga awa ng Diyos? Amen po ba? Na ikaw ay hindi niya tutukuyin sa ating mga kasinungalingan, sa ating mga pagkakamali, kundi ang pagtukoy niya sa atin ay awa at habag, at ikaw at ako'y muling kanyang aasahan at hihintayin hanggang sa tayo ay tumuloy ng lubusan sa katotohanan, hanggang sa tayo magnasa na siya lamang at mag-usal sa ating labi. Diyos ko, ikaw lamang ang kailangan ko, at ito'y natuklasan ko after so many years of being a Christian. Sabi nga ng isang aklat kong nabasa, ang sabi niya, for 19 years that I am a Christian, this is the only time that it has been revealed to me, and I discovered that what is important is the presence of God, and the presence of God, to develop and grow in the presence of God, it is prayer all the way. Panalangin para tayo umunlad, panalangin para lumago tayo sa pagsama ng Diyos. Because God is for us, and nobody and nothing can stop us. And God is with us, and nothing can stand against us. Pag ikaw po'y lumakad ng diretsyo dahil ikaw ay nagtitiwala at naniniwala na kasama mo ang Diyos, yung mga nakasarang pintuan ay kusang magbubukas, hindi ka na magsasalita, kusa itong bubukas, at ang mga demonyo at mga dyablo ng impyerno ay kusang aalis sapagkat siya ay dadapa dahil sila ay ginawang tuntungan mo at tuntungan ko, dahil yun ang sabi ng Biblia. Ang Diyos ang gagawin niyang tuntungan ninyo ay ang dyablo. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya magsanay ka po na mabuhay sa pag-ibig ng Diyos. Walang sino mang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. At sino ang magtatangkang ihiwalay ka sa pag-ibig ng Diyos? Ituloy, kayo na po ang magtuloy niyan. Ipakikita kong bahagya yung mga bagay na ihihiwalay ka sa pag-ibig ng Diyos. Sa Romans 8, verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Isa-isahin mo po yan. Yan po ang kasangkapan para ihiwalay ka sa pag-ibig ni Kristo. Kapighatian, kapanganiban, pag-uusig, gutom, kahubaran, panganib, at digmaan. Yan po ang mga kasangkapan para ikaw ay palamlamin ng pag-ibig kay Kristo. Ihiwalay ka sa pag-ibig. At ang sabi sa verse 37, nay, in all these things, isama mo na rin ang 36, pero hindi na natin babasahin, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. As long as you remain, as long as you believe, hanggat magpatuloy ka lang, iniibig ako ni Jesus, iniibig ako ni Jesus, iniibig ako ni Jesus, nabubuhay ako sa pag-ibig ni Jesus Kristo, magpatuloy ka lang. At ikaw
ay mananatiling higit pa sa mananagumpay sapagkat si Jesucristo ang nagtagumpay, ikaw ang tagatanggap, ikaw ang tagasalo, ikaw ang tagasagap ng mga tagumpay ng Panginoong Jesucristo na pagtagumpayan niya ang pag-uusig, na pagtagumpayan niya ang tabak, na pagtagumpayan niya ang tagutom, na pagtagumpayan niya ang lahat. Kaya kung ikay magpapatuloy sa pag-ibig ni Jesucristo, ikay magtatagumpay, ang buhay mo ay hindi nasira sapagkat kaya ka nasa iyong buhay ngayon para ibigay ng Panginoon ang totoo mong buhay. Huwag mo nang iyakan yung nakaraan. Magsimula ka ng buhay ay sa iyong buhay ngayon sapagkat ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Glory. At ang sabi sa verse 39, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So the love of Christ, the love of God, which is in Jesus Christ. So the love of the Father is Jesus Christ, and the love of Jesus Christ, He offered His life. He died for you and for me. So, ang kamatayan ni Jesucristo ang daan para ang pag-ibig niya ay kumubkob sa iyo at sa akin, at ikaw at ako ay iangat niya as long as we stand that we are loved. Amen. We are loved. Kaya alisin mo na ang mga pag-uusig ng mga dati mong kasalanan. Kalimutan mo na ang mga kasalanan yon sapagkat siya'y tinakpan na ng dugo ng Panginoong Jesucristo. God forgives and He forget. Nagpatawad ang Diyos. Kinalimutan na ang nakaraan. Kaya start your life anew tonight. Ika'y bago ng nilikha. At iaayos niya ang iyong buhay. Ang iyong anak na anak mo sa pagkadalaga o pagkabinata, iaayos yan ng Diyos. But you have to believe na ang pag-ibig niya ang tangi nating kailangan. Manalangin tayo. O dakila't makapangyarihang Diyos, ang pag-ibig mo hindi nagsusuri at hindi nang uuri. Ang pag-ibig mo ay walang itinatanghi. Ang pag-ibig mo ay sumisira sa lahat ng kasamaan at sa lahat ng kasiraan. Kaya ibangon mo ang bawat isa at magkaroon kami ng panibagong sigla sa panibagong buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Amen! Hallelujah! Ang Diyos ay napakabuti. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log-on sa www.greggurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin, at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Hangad mo ba na magkaroon ng 24 hours, 7 days a week na Christian television program? Ito na ang iyong pagkakataon. Sa iyong kaloob na 7,000 pesos, kayo ay aming kakabitan ng satellite dish at box receiver na magdadala at maihahatid sa inyo ang walang humpay at walang tigil na mga Kristiyanong programa na makakapagpala sa inyong mga buhay. At para po sa mga detalye, tumawag o mag-text lamang sa mga numero na nakikita nyo sa ating mga screen. At maranasan ninyo ang tuloy-tuloy na biyaya ng ating Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay.
At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.